Sultan Kudarat ka, hindi mapagkakailang. Narinig mo na ito? Ito at ang Giorno. noong nakaraang Regional Schools Press Conference dito mismo sa ating probinsya. Kaya lumipad ang aming team papunta sa habitat na Coron City kung saan matatagpuan ang kanyang studio, ang tahanan ng kanyang malikhaing imahinasyon. Kilalanin natin ang multi-talented singer, songwriter at producer ng mga himig na ito. Siya rin ang utak sa likod ng Absidy Multimedia, si Sir Vince Absidy Betonio. Pinaka-trending. Kilos na magbayanihan na. I am Vince Absidy Luis Betonio. I am from Kiamba, Sarangani Province. I am a father of one son. And then, married ako noong 2024, last year. What I do is actually I'm a multimedia artist. So, hindi lang ako sa music. I also do videography, and graphic designing. When it comes to traditional art naman, I also do painting, also do cartooning. When it comes to music production naman, nakilala ako sa Nationwide. Yung nanalo ako nung 2020 National Brigada Eskwela Jingle Making Contest. So, program yun siya ng DepEd. Gumawa ako ng kanta. Ako nag-represent ng Region 12 and then nanalo ako nun. So, yun ang ginamit ng kada Brigada Eskwela ng DepEd. Yun ang ginagamit na soundtrack nila. Napilitan nila akong magtuto nitong music production because of some school projects din noon na So, kaya doon nag-start yung music production journey ko. Occupation ko, I'm currently working sa Capitol dito sa Sultan Kudarat. Di-hire ako personally ni Gob. Under ako ngayon kay Sir Kaharty Latin sa Tourism Office. By daytime. By nighttime, I am a VA. So, kailangan magpursige kayo may pamilya na. Actually, itong music kasi, part na ng family ko talaga. Yung lolo ko, parang ganito din siya. Alam mag-trumpet, alam mag-violin, alam lahat-lahat ng instruments. Yung papa ko naman, alam din lahat. Yung mama ko, yun din, alam niya rin. Actually, nung lovers pa si mama at si papa ko noon, sa kaganda ng mama ko, miski ang ba mama ko noon maganda yung katawan niya. Pero, ma-turn off daw si papa kasi, imbes na mag-majorate siya sa Notre Dame noon, nag-trumpet, so magpangit ang muka. so yun yung history. So, sa family ko yan siya. Pero yung introduce sa akin nung family ko yung instruments, hindi ako hilig ba? Ayaw ko maghawak ng instrument. Ginatry nila ako turo sa church. Ginapaturo na ako dun sa mga kuya ko sa church na Kiamba. Hindi talaga, magyakang ako. Hanggang sa na-discover ko yung harmonica. Yung cylindron. Yung parang i-blow mo, parang may harmony na siya. Grade 3 ako nun. Pag blow ko, maganda lang yung tunog, kay harmonize na. Kahit isang blow lang. So, atakal ako. Ganyan. Hanggang sa na-discover ko yung gitara. First chord ko lang. Yan. Tapos nag-improve ako, nagtuto ako ng drums. And then may nagturo sa akin ng violin na Catholic teacher siya. Nagturo siya sa Catholic, pero hindi man kami Catholic. So, doon lang ako, ipa-enroll lang ako doon. Tapos, natuto din naman ako ng notes, konti, pero hindi talaga ako master sa notes. So, ang ginawa ko niyan, syempre magturo sila, nota by nota. Hindi man ako note by note. So, ang ginawa ko, ma'am, i-play mo daw ito, ma'am. Itong note na to. Okay, sige. Ako, atik-atik lang ba na nagabasa ng note, pero narinig ko na yung paano niya i-play. So, yun, sundan ko lang yung play niya. Okay, perfect na. So, ang totoo niyan, hindi ko natutunan yung notes na. So, kumbaga, musician ako, hindi ako master sa music. Kasi kung sabihin mo na master ka sa music, hindi naman dapat mabasa ng nota, kailangan music theory. Ako, musician ako, artist ako, ganun. Pero, based on hearing, based on what I feel. Feelings lang ito lahat. So, ang number one influence ko talaga when making music is church or gospel music. So, genre ang gospel music actually. Pero, sabi ko na influence ko talaga yung church music kasi dyan talaga ako nag-start sa pagtugtog sa church. Worship team, worship leader ako. Yan ang ministry ko talaga sa pagturo ng mga bata rin. And then,
Yeah, I think that's my influence when it comes to music. Pero when it comes to yung mga personalities na ginasundan ko talaga yung creative music, Ben and Ben, Charlie Puth, sino pa ba? Sila lang dalawa actually. Ben and Ben saka si Charlie Puth at saka Four of Spades. Kasi maganda yung mga combination ng music nila. But when it comes to festival music naman, yung mga tribal si Joey Ayala, Joy Ayala. Yung nagkanta ng Karaniwang Tao, Saan Ka Tatawag? Saka si Maan Chua, yung nagkanta ng Sayaw Davao. Ayan. Number one purpose talaga sa paggawa ko ng music is income. Kailangan ko ng pera. So, kasi noon, sabi ng parents ko, actually, ganito, quick background lang. Ang gusto ko talaga maging is seaman. Para at least may income. Problema noon, wala talaga sa passion ko. Hindi ko alam mag-ayos ng makina sa motor, ganyan ba. So, gibeg ko mama ko noon, sabi ko, ma, mag-multimedia. Bachelor of Arts in Multimedia. So, nag-enroll ako sa STI, Jensen. And then, yun, multimedia ako. Pero, here comes Gov, na gusto kaming i-hire dito sa Tagudarat, then paaralan na daw kami ni Gov. Okay, ito ko na opportunity. So, na-political science ako. Ngayon, itong music, na-discover ko to na magkapera pala ako nito. Sabi nila mama, hindi ako magkapera ko. Kasi gusto ko din mag-aral ng music nun. Sabi nila mama, hindi ako magkapera dyan sa music. Pero na-discover ko na magkapera ko dito, yung parents ko lang pa rin nakadiscover actually. Si Papa, nagawa siya ng kanta for politicians, ng mga jingle ng mga politicians, ganyan. So, sabi ko, pero para music. Ako din, nagawa din ako. Pero sa akin, original music. Si Papa kayo mag-cover lang siya, palitan ng lyrics. Ako pa, original. So, first ko na salary nun, ang isang music ko, nag-start sa 10,000, ganyan. And then sa ngayon, ang fee ko ngayon nasa 55 to 77 per song. So, hindi siya sustainable kasi, syempre, mahirap maghanap ng kliyente when it comes to music. Kay need pa mo siya i-pursue. Ay, mabuti na lang, itong Sultan Kudarat, nasuki ko na to. So, every time na may gusto silang pagawa, ayun, may mapagawa na sila. So, yun ang number one purpose, income. Yung art na ginagawa nila, ito ay isang medium sa pag-express ng kanilang sarili. That's only secondary for me. Paano ko masabi yan? Sa lahat ng mga music ko, kasi kung ikaw isang musician ka, marinig mo sa mga kanta, malaman mo kung sinong artist, hindi mo pa alam, hindi mo mag-ibasa ang title, hindi mo pa napakinggan. Pag mapakinggan mo yan siya, alam mo na sino tong nagawa nito, sino nagtugtog nito, sino nag-compose. Kasi meron talagang parang signature ang mga artist. Dahil lang pati sa music, makita mo sa music kasi. So, kung pakinggan ko ang sarili kong music, andun yung style ko, andun yung mga patterns ng music ko, andun yung mga chord progression, technical terms. So, hindi mo mawawala yung expression of feelings talaga dyan sa art. Nung noon, nag-start ako nagawa ng music, nahihirapan pa ako paano mag-adjust, paano wala pa ako nito. So, lahat mano-mano, lahat mouse lang, ganyan, click, digital lahat. And then, sa ngayon, meron akong mga instruments, pero, ang problema, kapag meron ka na kasing gamit, matamad ka na. Ngayon, meron ng AI. Ganyan, example, ito, aminin ko man, ngayon noon, kailangan talaga i-record. Ngayon, pwede ka na mag-record ng pangit, ilagay mo sa AI, siya lang paganda, balik na dito sa project. Ganun na nakadali ngayon. So, ganun na talaga, nag-change siya talaga ngayon, drastically, ngayon 2025. Pero, yeah, wala man talaga sa akin ba, wala man talaga nag-change na, siguro kung lang, the way I approach people na lang when it comes to, convincing them for me to create their music. Kumbaga, na-improve lang yung social skills ko. Kasi noon, introvert ako masyado. As in, meron akong customer, si Papa pa ang paistoryahin ko. Galing pa ng Davao. Ito, galing to Davao Occidental. Ito yung pinakaunang customer ko actually. Ito sila. Na sa Kiamba. Nagpunta talaga silang Kiamba kaya gusto nilang pa-record sa akin. So, yun, ito sila. Ngayon, nagpa-record sila sa akin, nagulat sila kay mahal na daw ang presyo ko. That's what you get, sir. Kasi yun. Tapos ngayon, ako na nag-stress sa kanila. Ayun, siguro, I bring joy. Music always bring joy to people. Kasi alam nyo, ang music lang yung ito medyo malalim to. Ang music lang yung isang medium ng art na hindi nangangailangan ng space.
In a sense, sige, isipin nyo, kapag ikaw mag-painting, kailangan mo ng medium na space, kailangan mo ng medium na papel, canvas. Kapag ano pang art, sculpting, kailangan ng clay, kailangan ng ng medium na i-form. Ano pa ba ang art? Ano pa bang mga art? Dance, kailangan nyo ng space to perform your art. Ang music, hindi na kailangan ng space. It only needs time. Ang medium ng music is time. So, for me, music is the most valuable art sa lahat ng form of arts. Bakit? Kasi, ano bang pinaka-valuable sa human life? Time, di ba? Time is of the essence. Ang time natin, ang pinaka-importante sa lahat. Kung magkuhan lang yan ng 30 seconds ang buhay ng isang tao, kumbaga siguro, especially, for me kasi nakikita ko ang time ng isang tao is napaka-special. So, I don't waste time talaga. I don't want to bother anyone talaga. So, when you listen to music kasi, time ang gina-trade mo yung time mo sa music. Hindi mo kasi, kung canvas, kung painting, pwede mo na sabihin, oy, maganda. Tapos next na, okay. Ilang minuto lang, ganyan, ilang seconds lang. Ang music kasi kailangan tapusin ang 5 minutes, kailangan tapusin. Ang Spotify, sa playlist natin, may 4 hours of your life just listening to music. Nagahinuktok na kadal siguro to listen to music. So, yes, music is the most important art na, I can say, it's controversial, it's debatable. And also, music kasi is the only language that can penetrate your soul. Kasi, hindi mo kailangan intindihin ang isang lyrics bago kang mag-jam sa music. Bakit? Naintindihan niyo yung Korean music na ginapakinggan natin, di ba? Mga K-pop. Nakapenetrate niya soul natin, napapasayo tayo, pero hindi natin naiintindihan. So, yeah. As a person na lang, as an influencer, hindi mo na influencer, pero somehow, I managed to influence kids, I managed to influence students. Kasi not only I'm an artist, I'm also a journalist. So, I was a campus journalist. Nag-represent ako for Region 12 2 times for NSPC. So, ako ang ginapuha ng Region 12 na mag-train ng mga bata na naman. So, because of that, hindi lang sa Region 12 ang reach ko when it comes to broadcasting, to journalism. Pati sa Region 11, ginapuha din ako na trainer doon. Kumbaga, ang mga bata mismo ang nag-request sa mga teachers nila na ako ang papuntahin sa lugar nila. So, siguro, I think yun yung contribution ko, my life's contribution to our society now is to inspire them, kung ano man yung craft nila, ipagpatuloy lang nila. Kasi, kahit anong i-ask nila sa akin, kuya, paturo ako ng for example, paturo ako paano maggawa ng music. Sige, ganito, call tayo. Ganyan kaagad ako. Online kaagad tayo kung hindi ka mag-reach. Turuan kita po, naka dito sa studio. Paturo kami ng broadcasting, sir. Paturo kami paano mag-deliver ng news. Okay, punta ako dyan. Ganyan. Pero dapat may charing. Sila lang man ang nagabigay ng ng donation, ganyan. Pero hindi ko naman talaga gina-require. So yeah, I think my contribution sa society ngayon is to inspire others based on what I do. Sa buhay kasi natin, hindi natin alam kung saan tayo mapadpad. Kung ano yung next step natin. What we really can do is that 3 things. We need to observe what's happening around us, and we need to adapt. And that's a very important skill na dapat alam natin paano mag-adapt ng environment natin, kung ano na-observe natin. And then, I'm not saying you must be successful every time, because being successful or winning is just failing multiple times. So, I'm not saying you need to be successful every time you adapt to a new environment. You just need to survive. And by surviving, I mean failing and adapting again and failing again. You just need to survive. Don't kill yourself, literally and metaphorically. Don't kill yourself. So you just have to survive talaga. So for me right now, kagaya nito ngayon, mayroon akong asawa, mayroon akong anak. I quickly adapted to my environment. Siguro natutunan ko yung skill how to adapt kasi my environment is really, kumbaga, ang bilis ang nangyayari. Imagine, I'm still 22 years old. And now I have a family to grow, to protect.
and to provide. So, siguro yun lang. Ulit-ulit kong gina-isip yun sa sarili ko. Ano na yun? Nalimutan ko na. You just need to you just need to observe, you need to adapt, and you just need to survive. Thank Ayun. you so much. Thank you so much, sir. Like the festivals of Sultan Kudarat, Sir Vince's passion reminds us that art is not only heard, it is felt in every beat, every lyric, and every story it carries.